Hello mga moms. Sobrang busy ko ngayon. Ang hirap gumawa ng content. Pero ang dami kong gustong i-share sa inyo. Pero I'll make time. Isisingit natin yan sa schedule. Pero meron akong gustong isang importante lang na gustong i-share sa inyo. Lalo na ito sa mga matagal nang nagninegosyo. So, alam ko na very familiar ng karamihan sa ganitong sulat mula sa BIR, which is yung letter of authority. And paulit-ulit yung tanong na paano ba makakaiwas na makareceive ng ganitong letter of authority. At madami namang nagbibigay ng mga advices na tama naman. Okay? Hindi ko na yun sasabihin pa kasi marahil narinig nyo na rin yun sa kanila. Ayan. So, para sa akin, in my own personal opinion, yung letter of authority is wala naman talagang dapat ikatakot. It's just happen na merong sistema na nag-exist. Ano ba yung sistema na yun? Sistema kung saan yun na yung naging practice through the years. No? So, alam nyo na yun, yung tinutukoy ko. Ayoko na, baka may magalit na naman. May magalit sa akin. So, dahil na existing na sistema, ang hirap na nung basagin. Okay? So, dahil mainit naman na yung usapin, may kinalaman sa korupsyon. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Kaya, kung paano basagin yung sistema na yun, nasa sa atin din, ng mga taxpayers. Okay? So, paso na yung yung pagsasabi na huwag ka maglagay. Paso na din yung pagsasabi huwag na magbayad ng tama. Paso na din yung sa ako na i-report. Hindi na ako magre-report kasi ganun din naman. At the end of the year, i-audit pa rin ako. Wala na yun eh. Ang sa akin, para maayos ito, talagang totally, hindi ka naman problema sa pag-receive ng letter of authority. Walang iba kundi ang proper bookkeeping. Parang ang simple, no? Bookkeeping. Bookkeeping lang? Yun na yun? Oo, bookkeeping. Sa totoo lang, madami sa mga nagne-negosyo na binabaliwala ang pag-bookkeeping. Yung importance ng bookkeeping. At sa susunod ko ng mga content, ipapaliwanag ko kung bakit bookkeeping ang susi para maiwasan mo nang makareceive ng letter of authority. Wala,